Okay, po sa napanood natin na video, siguro naman yung iba sa inyo nababalitaan ito sa news, ano po. It all started last Saturday, October 7. At biglaan po yan at ang buong mundo ay nagulat sa pangyayaring ito at hanggang ngayon, even as we speak now, hindi pa po tapos ang gera sa Israel. At yan ay nagpapatuloy at we hope and pray na ito ay magkaroon ng peaceful na katapusan. Ano po? Kasi sabihin niya, Pastor, ano bang pakialam namin dyan sa gera sa Israel? Andito naman tayo sa Pilipinas. Malayo naman yan sa atin. Maliban na lang, kung yung bomba, missile na pinaputok ng Hamas, umabot dito sa Pilipinas. Ano ho? Pero imposible po yun. Hindi po pupunta rito yung or darating dito, kundi targeted talaga ang mga missiles doon sa Israel lamang. Ngayon, ano po ang ating concern dyan bilang mga Kristiyano? Alam niyo po, sa eschatology o tinatawag na pag-aaral sa Biblia sa huling panahon. No? By the way, last Sunday, ang ating pong topic, kung natatandaan nyo, sino yung nandito ng Sunday? Ayan. Anong pong topic natin? Naalala nyo? It's also about end times. Ayan, about end times. So ang tawag po sa pag-aaral sa mga huling panahon ay eschatology. Sabi nyo nga, eschatology. Ayan. The study of eschatology or study of end times po and apocalyptic writings in the Bible, ito po ay very, very relevant at important sa panahon natin ngayon. Now that the nation, Israel, is at war. No? Kanina yung pong napanood natin, nagsalita yung kanilang Prime Minister na Israel is at war. Tama po ba? Amen. Dineclare po ng Prime Minister nila that Israel has officially declared war. Alam niyo ba na the last time Israel was at war was in 1973, yung tinatawag pong the Yom Kippur War. Yom Kippur War. At tagal-tagal din panahon, 1973. Tapos ngayon lang naulit. At ang Israel po, kapag ka nagsabing at war sila, talagang seryoso po ang Israel. At sabi nga, today Israel is back at war. At yung war ngayon, yung gera ngayon ay kakaiba. No? Napansin natin. Sa papaanong paraan, unang-una po, nabigla ang Israel sa pag-atake ng Hamas. Sabado po ng umaga, I think madaling araw pa lang, libo-libong rockets o missiles ang pinaulan sa Israel mula sa iba't ibang direksyon. At yun po ay kagagawa ng Hamas. Ang Hamas po ay isang grupo na kinikilala ng US at United Nations, EU, na sabi po mga terrorist group or organization. Terorista po ito mga to. At ang ginawa po nila nung Sabado na umaga, nagpaulan sila ng maraming missile sa Israel, no? At yung kanila pong mga tauhan ay lumusob po. They invaded the land, the sea, and the skies. And hundreds of people have been murdered and kidnapped. So imagine niyo po, nung Sabado pala, nangyari ito, sila po'y lumusob sa lupa, sa dagat, at maging sa kalawakan sa pamamagitan ng mga rocket missiles. At dahil doon, marami rin po silang kinidnap na mga tao, no? Mga una-una, mga bata, mga babae, at saka matatandang babae, at mga sundalo, no? Hinostage po nila. Ginamit po ng Hamas yung tinatawag na ISIS type of method.
Naalala niyo ang ISIS? Yan po ay mga terorista din. The ISIS type of method, kasi ang tinatarget nga nila ay mga batang babae, mga bata, no? At mga matatanda. They launch massive indiscriminate rocket fire towards the civilian population center. Imagine niyo ang kanila pong tinarget, hindi po ang Israeli army, kundi yung mga civilian, yung mga taong katulad natin, na ordinaryong mga mamamayan. At sabi po, yung ding mga tao nila ay nagkaroon ng tinatawag na terrorist infiltrations of cities and settlements close to Gaza border. No? Sila po ay nag-house to house, door to door. Tayo, ang house to house natin, dapat evangelism, no? Door to door evangelism. Sila hindi. House to house hostage. Pinasok nila yung mga bahay-bahay, no? Kinuha nila yung mga bata, mga babae, at kinuha nila yung mga matatanda. Ginawa po nila mga hostages, at yung iba nga, sabi, they took as hostages yung mga literal na survivor ng Holocaust. There are initially, kanina nireport dun sa video, no, 900 na namatay kaagad. I'm sure up to this time, tumataas yung bilang niyan. Nadadagdagan po yan. Nung time na ni-research ko ito, 2,000 pa lang yung wounded at merong 2 Pinoy na namatay. Kasama po sa mga napatay ng Hamas. So these figures are sure still going up to this time. Now, ang tanong, sino ba ang Hamas? Sabi po, they are a terrorist group funded by Iran. Ito ay mga terorista na tumatanggap ng pera mula sa bansang Iran. No? Alam niyo po sa Bible, ang Iran, sinasabi po nila na ang kanilang main objective is to destroy Israel. Their main objective is to destroy Israel. Kanila pong pinakalayunin bilang isang bansa ay ang wasakin, sirain, patayin ang Israel. Now, meron pong irony, no, sa situation na nagaganap ngayon. Because ang US President po nila ngayon sa Amerika, si Joe Biden at yung kanyang administration ay nagbigay ng $6 billion sa bansang Iran. Imagine niyo, US President nagbigay ng $6 billion sa Iran. Ang Iran ay kilalang supporter ng terrorist organization. Sabi nga ay, what a bad move. Bad move yan. Amen? Hello? Andiyan ba kayo? Magbigay ka ng pera sa isang grupo na pumapatay ng tao, ng mga kriminal, ay bad move po yan. What a bad move it is to give money to the nation that sponsors terrorism around the world. Sinasabi po ng Bible that at the end times events, ang huling mga pangyayari na ating makikita, babantayan ay it revolved around Jerusalem. Sabi niyo, Jerusalem. Okay? Yung pong end time events na ating pong makikita sa huling panahon ay nakapokus po sa Israel, sa Jerusalem. Hindi po sa US, hindi po sa Russia, hindi po sa China, at lalong hindi sa Philippines. Andiyan ba kayo? Ang Jerusalem o ang Israel, sabi, this little city will play a key role in the last days. It's a focal point in the end times events. Ito raw ay napakahalaga na lugar sa huling panahon. The Bible teaches that in the end times, Israel will be scattered and regathered. Tinuturo po sa Bible na bandang huli, no, sa Book of Ezekiel 37 and 38,
na ang Israel ay magsisipangalat. Sila ay magkakahiwa-hiwalay, mawawalan sila ng bansa. Pero muli silang titipunin ng Diyos at bubuuin isang bansa. So the super sign of the last day, ito po yung pag-regathering, pagbuo uli ng Israel. At nung May 14 nga, 1948, as I said before last Sunday, Israel has become a nation again. Muli po itong kinilala ng buong mundo na ang Israel ay isa na muling bansa. At alam niyo ba, yun ang sign, it is the sign that sets the prophetic clock ticking. Ayan. Ito na po yung simula ng tinatag na prophetic clock. Sabi niyo, prophetic clock. Ano yan? Yan po yung orasan ng Diyos. Yung orasan ng Diyos na magsasabi kung kailan malapit na ang pagbabalik ng Panginoong Jesus. Sabi po, the regathering of the nation Israel at their homeland. Yung pagbalik nila sa kanilang homeland. No? Sabi ng Bible, the Bible says she was regathered and she will be under attack. Specifically in Ezekiel 37 and 38. Sa Old Testament po yan. Pag binasa natin yung Ezekiel 37-38, doon sinasabi na ang bansa na Israel ay magkakawatak-watak at the same time bubuin uli ng Diyos. It speaks of the regathering of Israel and it speaks of a large force from the north attacking her. Meron daw malaking puwersa o bansa sa norte na pagkatapos na sila'y mabuo, sila'y muling aatakihin. Ang tawag po sa force na yon sa Bible ay Magog. Sabi niyo, Magog. Magog, no? Sino ba ang Magog sa Bible? Bible scholars believe na ang Magog sa Old Testament is the modern day Russia. Sabi niyo, Russia. Ayan, naalala niyo yung Russia? Malaking bansa yan, no? Not only Russia is going to attack Israel, but also its ally. Meron siyang kakampi pang isang bansa na tutulong sa Russia na atakihin ang Israel. Ano pong bansa yon? Persia. Sabi niyo, Persia. Ano ang Persia? Siya po ang modern day Iran. Modern day Iran. At sino nga po muli ang nagsusupply, nagbibigay ng pera sa mga terorista? Ang bansang Iran. No? Kaya makita niyo yung connection po niyan. So the Bible predicted 100 years ago that Magog or Russia and Persia, Iran, will attack her after she had regathered. Sa Old Testament pa lang, sinasabi na po yung mangyayari at yung nangyayari ngayon sa atin. Andiyan ba kayo, mga kapatid? Naniniwala na ba kayo na ang Bible ay totoo? Amen. Kung kayo ay nagdududa pa, basahin niyo po yung mga verses na sinabi ko. Pag-aralan niyo at makita niyo na tayo ngayon ay nasa end times na. Sabi po, it is recently, kamakailan lang, bago lang, na mga Russian at Iranians ay nagkaroon ng tinatawag na special connection. Dati wala po silang connection. Pero itong mga huling araw, huling panahon, nagka-connect sila. They signed or they have signed $1 billion deals. No? Pumirma sila, nagkontrata sila, may deal sila na ang Russia will supply missiles to Iran. At yun na nga po yung mga pinapaulan na missiles, rockets ng Iran ngayon. Or ng tinatawag nating Hamas dito sa Israel. And Iran will help Russia by supplying them a weaponized drones. Alam niyo, yung mga drones po ngayon, uso. Pero yung sinupply na drones ng mga Iranians ay may mga weapons.
no? Kayang pumatay. At ito po ay ginamit ng Russia sa tinatawag na Ukraine War. Ukraine War. Naalala niyo yung Ukraine War? Bago lang din yan. So Russia is supplying nuclear weapons to Iran at this is the present situation now. Israel is once again at war. Tayo, we need as Christians to pray for Israel. Alam niyo ba yun? Inutos sa Bible na we should pray for the peace of Jerusalem. Kailangan tayo ay manalangin sa bayang Israel. Kasi sabi ng Bible, if you are not with me, you are against me. Tama? Kung tayo po ay, hindi po tayo pwedeng lumagay sa neutral. Andiyan ba kayo? It's either kampi tayo sa Diyos, sa palig tayo ng Diyos, at kung hindi naman, sa kalaban tayo. Walang sa gitna. Amen ba? At kung tayo ay sa panig ng Diyos, panig tayo ng Israel. Kasi ang Israel ay bayan ng Diyos. Amen po ba? So, sinasabi po na sa Bible, kapag narinig natin ang balita na ang Russia na mismo ang umatake sa Israel, fasten your seatbelts. Mag-ano na tayo. Maghanda-handa na tayo. Why? Because we are seeing the Bible prophecy being fulfilled in our lifetime, in real time, before our very eyes. So, anong connection ng Israel war? May connection po yan sa ating mga Kristiyano. Kailangan prepared tayo. Kailangan aware tayo. Kailangan handa tayo kasi nasa huling panahon na po tayo. Andiyan ba kayo? Hello? Sabi ni Jesus sa Bible, when you see these things happen, look up for your redemption is drawing near. Pag nangyayari na ito, tayo tumingin sa Panginoon at tayo'y maghintay sa Kanyang pagbabalik. Amen po ba? Hello? Sino ang gustong bumalik ang Panginoon? Amen. Yun yung ating hinihintay. Hindi ko sinasabi na nangyayari na kaagad yung sinabi sa Bible, but these are part of the signs of the end times. No? Kailangan po tayo ay aware, kailangan tayo ay handa, dahil kung hindi, mamimiss po natin yung plano ng Diyos. Yung ginagawa ng Diyos ngayon. Now, dun sa news, makita natin na ang Israel, ayan, ano po yan sila? Hindi po bago sa kanila yung gera na yan sa Hamas, no? Napakarami na pong pinagdaanan ng Israel na gera. At imagine niyo, nung kabubuo pa lang nila as a nation, may mga bansa na pong umatake agad sa kanila, like Egypt, no, Syria, mga Arab countries, pinagtulungan na po sila kaagad noon. Nung time na yon, wala pa silang develop na mga military, tawag yan, mga gamit, no? Panlaban. Pero alam nyo ba na nung time na yon, yung binanggit ko kaninang war, alam nyo ba na napakaliit na bansa ng Israel, pero lahat ng malalaking bansang yon ay tinalo nila. Tinalo nila lahat yon. At sila po ay nagtagumpay. Kahit maliit sila. Bakit kaya sa palagay nyo? Kasi kasama nila ang Diyos. Kasama ng Israel ang Diyos. Amen po ba? No? Sila ang nation of God. Sila ang tinawag na bayan ng Diyos. At mahalaga po, tayo ay nananalangin para sa peace of Israel. We will pray na sana ito ay magkaroon ng peaceful end, no?
Kasi, do ang Hamas ay nagtatawag ng tinatawag na jihad. Alam niyo yung jihad sa mga Muslim, yan ay holy war. Tinatawag nilang holy war. Alam niyo, ang mga terorista, naalala ko, nung 9/11, at saka itong mga ISIS time, sa kanila, kapag sila'y nakapatay ng mga Hudyo o Israelites, at pag sila'y nakapatay ng mga Amerikano, meron daw turo sa kanila na sila'y pupunta sa langit. No, ito yung mga aral nila na, ewan ko, bakit? Siguro dahil nga may pandaraya ng diablo yan eh. Tinuruan sila na kapag sila ay makapatay ng mga Israelites at ng mga Amerikano, kasi ang Amerikano kampiho sa Israel. Andiyan ba kayo? Hello? So, ang tinuro sa kanila ay meron silang reward sa heaven. Alam nyo kung anong reward sa mga terorista, sa mga lalaking nakapatay? Magkakaroon daw sila ng 7 asawa sa langit. Kaya sobrang inspirado sila. Kaya po may mga tinatawag silang suicide bomber. Hindi natatakot magpakamatay kasi alam nila, pupunta sila sa langit at may naghihintay na 7 asawang babae. Imagine niyo. Yun yung motivation nila. No? Kaya ang lalakas ng loob nilang pumatay at gumawa ng masama. Pero, hindi totoo yung aral na yun. Amen. Magugulat na lang sila pagdating nila sa kabilang buhay, hindi pala langit yung pagdadalhan sa kanila. Impyerno pala. Amen ba? Kung pupunta ka sa langit, dapat mabuti ang iyong ginawa. Dapat si Kristo ang iyong tinanggap. Amen po ba? Hindi yung papatay ka, tapos pupunta ka sa langit. Yun po yung the biggest lie of the devil. Amen po ba? At nakakalungkot lang isipin na maging ang presidente ng Amerika nagbigay ng $6 billion para suportahan ang Iran. Anyway, introduction pa lang po yun mga kapatid. Andiyan ba kayo? Andiyan ba kayo? Amen. Dumako tayo sa ating main point. Israel's role in the end times prophecy. Israel's role in the end times prophecy. Ano ba ang sinasabi ng Bible? Where does the nation of Israel fit into God's plan for the end times? Saan nga ba ang Israel para sa plano ng Diyos sa huling panahon? And what does God have in store for Israel and the gift of eternal life at the end of the world? Is the existence of the current state of Israel a fulfillment of God's promise to them? Yan po yung mga tanong na ating sasagutin sa pag-aaral natin ngayon. Tingnan natin ang tinatawag ng mga Old and New Testament prophecies of Israel. Okay? These prophecies are primarily found in the Old and New Testaments of the Bible. Here are some key themes and passages related to Israel in the end time prophecy. Number 1, sa Old Testament, prinapisay po yung tinatawag na, ano po yan? Restoration of Israel. Nababasa niyo ba? Restoration of Israel. Ezekiel 36:24 to 28. Anong sabi ng Ezekiel? For I will take you out of the nations, I will gather you from all the countries and bring you back into your own land. Di ba sabi nga? Babalik ng Panginoon ang Israel. I will sprinkle clean water on you and you will be clean. I will cleanse you from all your impurities and from all your idols. Sabi nyo, idols. Ayan. Aalisin daw ng Diyos ang lahat ng mga idols sa Israel. I will give you a new heart and put a new spirit in you. I will remove from you your heart of stone and give you a heart of flesh. And I will put my spirit in you and move you to follow my decrees and be careful to keep my laws. Then you will live in the land and I gave you
the land I gave your ancestors, and you will be my people, and I will be your God. So ang Diyos nangako sa Israel na darating ang panahon, no, gumamit siya ng mga propeta kagaya ni Isaias, ni Jeremias o Jeremiah, at ni Ezekiel. Silang 30 prophets, they prophesied about the restoration of Israel in the end times. At dito sa prophecy nila, this includes the return of the Jewish people to the land of Israel after a period of exile and dispersion. Matagal po silang na-scattered, na-exile, no? At na-disperse. Matagal silang nagkahiwa-hiwalay, nawala sa mapa ng Pilipinas. Pilipinas, ng mundo. Pilipinas tuloy. Pero binalik sila ng Panginoon. Amen po ba? Another Old Testament prophecy is yung the rebuilding of the temple. Ayan, isa po yan sa nangyari nung winasak ang templo ng Israel, yun po ang simula na sila ay nagkawatak-watak na. Some prophecies suggest the rebuilding of the Jewish temple in Jerusalem, often associated with the coming of Messiah or a future period of spiritual renewal. Diyan sa Ezekiel 40:1-4, mababasa natin, in the 25th year of our exile, at the beginning of the year, on the 10th month, on the 14th year after the fall of city, and on that very day, the hand of the Lord was on me, and He took me there. In visions of God, He took me to the land of Israel and set me on a very high mountain, and whose south side were some buildings that looked like a city. He took me there, and I saw a man whose appearance was like bronze. He was standing in the gateway with a linen cord and measuring rod in his hand. The man said to me, "Son of man, look very carefully and listen closely and pay attention to everything I'm going to show you. For that is why you have been brought here. Tell the people of Israel everything you see." So yan po, pinakita muli yung pagpapatayo ng templo ng Jerusalem. Alam niyo, pagka naitayo na po yung temple sa Jerusalem, right now, wala pa pong temple sa Jerusalem. At yung, sabi ng marami, yung exact location na kung saan dati nakatayo ang Jerusalem, ay nandoon po ngayon yung tinatawag na Dome of the Rock. Yun po yung templo ng mga Muslim. Yun po yung lugar ng sinasambahan ng mga Muslim. So, papaano itatayo ng Israel ang kanilang templo kung merong nakatayong Dome of the Rock? Imposible, ano? But the Bible speaks clearly that one day, i-rebuild yung temple ng Israel. At ang mga Hudyo, mga Jews, ang mga Israelites, babalik sila sa temple worship. Pag nangyari po yan, talagang malapit na bumalik ang Panginoon. Then, third prophecy is the land of promise. Sa Genesis 17:7-8, the promise of God to Abraham and his descendants regarding the land of Canaan, later known as Israel, is seen as an enduring covenant. The fulfillment of this promise is often associated with end times events. So yun daw pong pangako ng Diyos kay Abraham, na mapapasa kanila ang lupang pangako, ay, ano po yan? Hindi pa tapos. Hanggang ngayon, nasa proseso pa. At matatapos lang yan in the end times. So these scriptures po are generally seen as a hopeful expectation of God's faithfulness to His covenant with Israel and the fulfillment of His promise. Ito yung hinihintay ng Israel na matupad, na mangyari. At pag ito'y natupad nangyari, ano po ang kaugnayan natin doon? Tayo po ay idinugtong sa lahi ng Israel sa pamamagitan ng Panginoong Jesucristo.
tayo po ay inadapt, inampon sa pamilya ng Diyos sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesukristo. Kapag niligtas ng Diyos ang Israel, literal na kaligtasan din ang tatanggapin natin. Andiyan ba kayo? Hello? Ano po yung literal na kaligtasan? Yan po yung rapture of the church. Yan po yung sinasabi, pinag-aaralan natin na kukunin tayo ng Diyos doon sa langit at makakasama na niya habang panahon. Gusto niyo ba yon? Hello? Handa ba kayo doon? Parang hindi. Maging handa po kayo kasi darating po yan isang araw. At wag kayo magugulat. Kasi tinuro ko na po yan. Tinuro ko na po yan sa inyo. Baka sabi nyo, ano nangyari? Ano nangyari? Absent ka ba nung tinuro ko yan? Dapat alam mo yan. Amen. Now, let's go back to the scriptures. Sa New Testament naman. Tingnan natin. Ano ang prophecy ng New Testament? Number 1 is the return of Jesus. Sa end times, no, particularly sa Gospel at saka sa Book of Revelation, napakarami po ng references ng pagbabalik ng Panginoong Jesus. His return is often linked to the restoration and salvation of Israel. Yan sa Revelations 19:11 to 16. Medyo mahahaba po yung verses natin. Pwede nyo i-jot down yan, tapos basahin nyo na lang mamaya sa bahay. And then, number 2 is end-time events in Israel. No, number 2, prophecy ng New Testament is end-time events in Israel. Sa Revelation 16:16. Now, the book of Revelation contains passages that describe end-time events taking place in Israel, including, ito po the Battle of Armageddon, which is often seen as the final confrontation between good and evil. Ngayon, sa Bible po merong tinatawag na wars na Gog and Magog war at saka the Battle of Armageddon. Magkaiba po yun. Magkaiba pong gera yan. No? Yung Gog and Magog, yun po yung, sabi ko kanina, ang Magog ay ang Russia. Ang Gog, ito po ay tao. Ang Gog ay tao na siya maglilid ng gera at that time. At ang Gog ay sabi ng maraming scholars, ay tumutukoy sa Antikristo na lilitaw isang araw. Na mag-unite sa lahat ng bansa, no, siya po ang leader na makakapagbigay ng world peace, no? Makapagbibigay ng one world government, one world money. Yung pera, magiging isa na lang by that time. One world military, one world government. Yan po si Antichrist. Si Gog, yan, no? So, dito makita natin, may Battle of Armageddon. Ito yung huling-huling labanan ng mabuti at masama. Lahat po ng mga armies, no? Mga army ng Russia, army ng China, army ng mga Arabs, magtitipon-tipon sila doon po sa Battle of Armageddon. Ang nakakapagtaka, alam nila ang Diyos ang kalaban nila, pero ano pa rin? Porsegido pa rin sila. Ano sabi ng Revelation 16:16? And they gathered the kings together to the place that in Hebrew is called Armageddon. Doon sila magtitipon-tipon. And then another New Testament prophecy is the conversion of Israel. Conversion of Israel. Alam niyo ba na kahit na bayan ng Diyos ang Israel, marami na mga Israelitas at Hudyo ang hindi naniniwala kay Jesus bilang Panginoon at tagapagligtas. Yun ang dahilan. Kaya ang gospel ay nailipat sa mga Gentiles
sapagkat nireject ng mga Hudyo ang Panginoong Jesus. Ayaw nila maniwala na si Jesus ang Messiah. Ngayon, si Paul, dinala ang gospel sa mga Gentiles. Naniwala ang Gentiles. Kaya ito pong tinatag natin na grace period, ang maraming naligtas ay mga Gentiles. Pero sinasabi sa Bible, no, especially sa Romans 11, na darating ang panahon that there will be a future turning of the Jewish people to faith in Jesus as the Messiah, leading to spiritual restoration. Sa verse 25 and 26 po yan, no? I do not want you to be ignorant of this mystery, brothers and sisters, so that you may not be conceited. Israel has experienced a hardening in part until the full number of Gentiles has come in. And in this way, all Israel will be saved. And it is written, the deliverer will come from Zion, and he will turn godlessness away from Jacob. Pansinin niyo po, binanggit ni Paul, until the full number of Gentiles has come in. So meron pong quota. Sabi niyo quota. Total number of Gentiles. Kaya tanungin niyo yung sarili niyo, nakapasok na ba kayo sa quota na binanggit ni Paul? Tayo ba ay kabilang na sa tinatawag na Gentiles who are saved already? Kasi may bilang po yan. Pag nakompleto daw yan, ililipat na yung salvation from the Gentiles back to the Jews. Andiyan ba kayo? Meaning to say, by that time, hindi na maliligtas ang Gentiles. Mga Hudyo na ang focus ng salvation ng Panginoon. Kaya ngayon, nasa atin pa yung salvation, yung focus ng salvation, kaya speak Jesus tayo. Amen ba? Evangelism tayo. Amen ba? Share natin ang mabuting balita ng Panginoon, ang pag-ibig ng Diyos kasi hindi pa puno ang numero ng mga ligtas na Gentiles. Malay nyo yung iba nasa bahay nyo nakatira. Hello? Malay nyo yung iba nandyan sa Phase 6. Kaya sa Phase 6, mag-evangelize tayo. Amen po ba? Amen. Now, the fourth New Testament prophecy is Jerusalem as a center. Jerusalem is frequently mentioned in Old Testament and New Testament prophecies as central location for the end time events and as the future capital of God's kingdom. Yan, sabi ko nga kanina, ang liit-liit ng Jerusalem, no, pag tinignan nyo sa mapa, pero dito nakasentro ang calendar ng Diyos. Dito nakasentro ang mangyayari sa huling panahon. Now, let's look at the current state of Israel. Anong kasalukuyang kalagayan ng Israel? Sabi po, it is easy to recognize the trials that people of Israel have survived over the past 3,500 years to 4,000 years. Imagine niyo, 3,500 or 3,500 hanggang 4,000 years nagsasuffer na ang mga Jews. Number 1, sa slide please. Ano po yan? 400 years of exile and slavery in Egypt. Noong time ni Moses. Then they escaped only to wander in the desert for another 40 years before arriving in the land of milk and honey. Nung bago po dumating si Moses, 400 years po sila na alipin ng Egypt. Ano po? Tapos nung makalabas sila ng Egypt, 40 years pa sila bago nakapasok sa Promised Land. And then number 2, another 70 years of exile in Babylon after the defeat of Jerusalem by Nebuchadnezzar. So, gera po to. Labanan na naman to. 70 years sila na na-exile sa Babylon.
Ibig sabihin, nandun sila sa Babylon. Ito naman yung time na si Daniel, naalala niyo si Daniel sa Bible. Kaya sila napunta sa Babylon kasi sila ay exile. Sila po yung mga bilanggo. Sila po ay mga alipin at the time. Sa time ni Nebuchadnezzar. Number 3, 2,000 years of dispersion and exile from their homeland under the rule of multiple empires. Ito 2,000 taon sila po na nagsipangalat at kung saan-saan napunta, nawala sa kanilang tirahan at kung sino-sino ang sumakop sa kanila. Ano-ano po yung mga sumakop sa kanila? Ang pinakaalam natin ay mga Romans, di ba? Romans. In time ni Jesus, Romans yung sumakop sa kanila. Pero bago yung Romans, ito po, sinakop sila ng mga Babylonians, sinakop sila ng Persians, sinakop sila ng Greek Hellenes, sinakop sila ng Byzantines, sinakop sila ng mga Arabs, ng Ottomans, British, and even Christian Crusaders who came to Europe to capture the Holy Land. Dami nilang dinaanan na pagiging alipin. Pang-apat, sabi po, dispersion throughout other lands. Ito'y tinatawag nila na diaspora o diaspora, which of course could easily have resulted in absorption in other cultures through mixed marriages and simple assimilation or absorption. Yet, it did not happen. Dahil sa sila po yung nagsipangalat kung saan-saan, nakapag-asawa ng iba-ibang lahi, no? Yung iba, automatic, nagiging part na sila nung culture at nung bansa. Halimbawa sa atin, di ba? Pag nakapag-asawa ka ng Amerikano, ng Pilipino, magiging US citizen. No? Minsan, yung ibang naging US citizen, ayaw nang bumalik sa bansa. Ayaw na magtagalog. Bakit? Inadapt na nila yung culture nung kanilang asawa. So ito pong Israel, mga Israelites, iba-ibang lahi na pangasawa nila at akala ng marami dahil nagkagano na, mawawala na yung culture nila. Pero hindi raw po nangyari. It did not happen. Kahit na anong nangyari, meron pa rin silang sariling identity, sariling pagkakakilanlan. Mga Israelites sila. Number 5, may tinatawag tayong subjugation. Sabi niya, subjugation. Subjugation. Hindi po yan subdivision, subjugation. Ang sabi, sa subjugation, ayan, asa na? Ayan. Many nations did not willingly accept Jews into their countries. So, nung time po na nagsipangalat sila, meron pala mga bansa na hindi tinatanggap ang mga Jews. No? Russia, for example. Ang Russia daw po ay known for its harsh treatment of the Jews who had no rights. And even during the British rule of their lands, the Jews suffered a great deal of violence at the hands of nearby Arab populations. So kawawa nila. Hindi sila tinatanggap ng ibang bansa. Pero alam niya ba ang Pilipinas? Sa pangunguna at that time ni President Manuel L. Quezon, ang Pilipinas po ay tumanggap ng mga Israelites o ng mga Jews dito sa ating bansa. Kaya alam niyo ba na ang Israel at ang Philippines ay in good relations. Amen? Andiyan ba kayo? Tangi sa Southeast Asia, bukod tangi ang Pilipinas, na nag-open ng bansa para sa mga refugees ng mga Jews. So, we are a blessed nation. Amen po ba? Kasi we are with Israel. Ano pa? Number 6, yung tinatang na genocide. Genocide. Yung Holocaust, no? Sa time ni Hitler. 6 na milyong Hudyo, 6 million Jews or more were brutally murdered. Pinatay po lahat yan.
as much as 60% or more of the entire Jewish population. Imagine yun, napakarami. 6 million na mga Jews pinapatay ni Hitler. And then, noong May 14 nga, 1948, against all odds. Sabi nyo, against all odds. Ibig sabihin, talagang imposible na mangyari. Pero nangyari pa rin. A return to the promised land ang nangyari po. Bumalik sila sa promised land. The new state of Israel, no? This Jewish community re-established Israel as a sovereign nation with a declaration of independence. And at that time, marami daw po ang Orthodox Jews and non-Jews around the world were horrified. Political clashes exist up to this day. And yet, with all of this, the people of Israel have endured. Sa kabila ng lahat ng ito, nakatayo pa rin ang bayang Israel. Amen po ba? Dahil ang Israel ay bayang pinili ng Diyos. Bilang bayang pinili ng Diyos, mahal sila ng Diyos. Amen? Tayo bilang Kristiyano, lahat ng ating pong paniniwala sa Biblia, lahat ng ating tinanggap na aral mula sa Panginoon, ay una pong binigay lahat yan sa bayang Israel. At tayo ngayon ay nakakakilala sa Panginoon dahil po ibinahagi sa atin ang mabuting balita ng Panginoong Hesukristo. And as a Christian, yung pong nangyayari ngayong war at Israel, ay wag po nating ipagkibit balikat. O wag nating deadmahin at baliwalain. Dahil yan po ay sign of the end times. At dyan natin malalaman kung malapit na bumalik ang ating Panginoon. Ano sabi ng Bible? Maging handa tayo, maging ready tayo, patuloy tayo maging malapit sa Diyos. Patuloy tayo na maglingkod sa Panginoon at datnan nawa niya tayo na nagtatapat sa Kanya hanggang sa muli niyang pagbabalik. Amen po ba? It is a challenge to our faith and to our relationship with God. I hope these end times will bring us closer and closer to our Lord Jesus Christ. Tayo po yumuko, tayo manalangin. Let's pray. Heavenly Father, we thank you, Lord, for your word and your prophecies. Nakikita namin, it is happening in our lifetime. Na nandito na po yung mga pasimula ng katuparan ng iyong mga propesiya. I pray, Lord, na bigyan mo kami ng bukas na puso, bukas na espiritu, upang aming Panginoong tanggapin ang iyong mga babala, ang iyong mga paalaala, upang sa aming Panginoong buhay Kristiyano, kami po ay maging seryoso, na kami, O Diyos, ay maging committed lalo sa iyo, Panginoon. Yamang alam namin na ikaw ay malapit nang bumalik. Para sa amin, Lord, na nandito kung kami, Lord, ay hindi seryoso pa sa aming relasyon sa iyo. Gamitin mo mensaheng ito, Panginoon, upang kami ay magising sa katotohanan. Upang kami magising na malapit ka nang bumalik, Panginoon. At kukunin mo ang iyong mga anak na nagtatapat sa iyo. Kung kami man ay nalalayo, kung kami man ay nagkukulang, kung kami man, Panginoon, ay nalilihis ng landas, mihingi kami ng tawad sa umagang ito. Nais namin na magbalik loob sa iyo, Panginoon, at ikaw ay amin pong sundin na sa aming buhay mula ngayon. Maging seryoso sa aming relasyon. Maging totoo sa aming pagsunod sa iyo, Panginoon. At ikaw ay aming paglingkuran ng tunay sa aming mga buhay. Pinapanalangin din namin, O Diyos, ang aming mga mahal sa buhay na hindi pa nakakakilala sa iyo. Ang aming mga kaibigan, katrabaho,
kaeskwela, kakilala na wala pa sa iyo. Nihiling namin, O Diyos, nabutin mo sila ng iyong ebanghelyo, ng iyong pag-ibig, at iligtas mo sila, Panginoon. Gamitin mo ang buhay namin upang maging asin at ilaw, maging patotoo para sa iyong kaharian. Pagpalay mo, Diyos, ang bawat isa sa umagang ito at maingat na maingat. Binabalik namin sa iyo ang pasasalamat at papuri sa dakilang pangalan na aming Diyos tagapagligtas, ang Panginoong Jesus. Lahat po'y magsabi na, Amen. Amen and Amen. God bless everyone. Pagpalain tayo ng Panginoon. Let us always be ready. God bless us.